praise God. Are we blessed? Amen. Sino dito yun na nakita niya, naramdaman niya yung movement ng Diyos kagabi? Amen. At tunay nga, napapurihan natin siya. At tunay nga na naibigay sa kanya ang glory. Amen? At bago mo po, i-bless mo naman ang bawat isa by saying, I bless you, I bless you, I bless you. Sige po, spread the blessings amongst us. Yan, so praise God. Bless you. Amen, amen, amen. Tapos yung mga sinabihan naman, sabihin mo naman, I receive it, I receive it, I receive it. Yan, so praise God. O magkapaligtaran tayo, sabihin mo din sa side nito, I bless you. Sasabihin naman ang side nito, I receive I it. receive it. Come on, this side you say, I bless you, I bless you. And this side you say, I receive it. Come on, I receive I it. receive it. Baliktad naman, kayo na magsabi na, I bless you, kayo naman, I receive it. Amen. So praise the Lord. So po, tayo may po sa presensya ng Panginoon. So praise God. Ito po, today is the last Sunday of the year. Amen? So we know 2020 is very tough year. I think lahat tayo nakaranas. Walang exemption. Amen? Mayaman, makapangyarihan, nakaranas talaga ng toughness nitong year 2020. And we are so very blessed kasi nag-survive tayo, di ba? Karamihan dyan nawalan ng trabaho, karamihan nahinto yung pagpapadala na sa Pilipinas. Yung iba naman dyan talagang umuwi na ng Pilipinas. And then, hindi na natapos doon, may dumating pang isang unos, di ba? Yung bagyo. Yung bagyo 2020 is very memorable sa marami sa atin, lalo-lalo sa mga naapektuhan sa mga lugar na yun. At hindi lamang yan, 2020, marami sa atin nawalan ng mahal sa buhay. Kaya sabi nga natin, di ba, 2020, dapat mag-over na, tapos na, no? And let's begin again in 2021. So 2020 is not easy for all of us. Especially yung mga tinamaan ng COVID na yan, yung virus na yan. Yung virus, wala siyang respeto sa tao. Because nakita natin doon, maski mayayaman, di ba? Yung mga makapangyarihan, tinatamaan sila ng virus. Some of them hindi nag-survive, but some of them nag-survive. Yung iba nga, leader pa ng iba't ibang bansa, di ba? Tinamaan sila. Meron naman tinamaan din ng mga leader, pero sila hindi na nalagpasan. Pero ang tanong dito, tayo bilang mga Kristiyano, is God really still moving in our lives? Ang Diyos ba ay kumikilos ba hanggang ngayon sa ating buhay? Amen. Maybe some of us here, sasabihin nila, parang hindi ko nararamdaman, no? Especially mga taong wala ang Diyos sa buhay nila. Yung para bang ang tingin lang nalahimik ang Diyos. Hindi nila maramdaman kasi susunod na unos, no? Yung iba nawalan ng mahal sa buhay, and then all of a sudden nawalan ng mga property because of yung bagyong dumaan. Hindi man nasira yung buong bahay, pero nawasak yung bahay. Nakita ko isang artista na laging nagti-TikTok. No? And then, ang ganda ng bahay niya. And then all of a sudden, pinakita niya, here in my house now. See what Ulysses did to my house. Nawasak yung loob ng bahay niya. Di ba? Sino yan? Si Ganto Versosa. Pinakita lang siya TikTok, then all of a sudden pinakita yung bahay niya, wasak yung bahay niya. So hindi po madali at 2020 sa lahat sa atin. Whether you want it to accept it or not, 2020 is very hard for everyone. Amen? Amen? Nakikinig ba lahat? Amen. Pero remember this, hindi ibig sabihin na natahimik ang Diyos ay wala siya doon. Di ba? Hindi ibig sabihin na siya ay tahimik, hindi kumikilos ang Diyos. But let me tell you something, ang Diyos po ay kumikilos palagi sa buhay natin. Amen? So, sometimes feeling mo, na di ka naririnig ng Lord. Lord, matatapos na 2020, yung prayer request ko, hindi pa rin nasagot. Lord, 2020 na, nandito pa rin ako sa aking lumang trabaho. Lord, 2020 na, ito pa rin ako, single pa rin ako. Lord, 2020 na, wala pa rin akong anak. Mga bagay na yun, no? Pero ibig sabihin nun, ay tahimik na ang Diyos.
ang Diyos ay nagpaplano sa buhay mo. Amen? Do you believe in that? Kapatid, dapat confident ka kay Lord kasi kahit na tingin mo ay silent pero alam mo na kumikilos siya. Siya dito yung naramdaman niya in the midst of pandemic, hindi siya pinabayaan ng Diyos. And I believe, wala sa atin na tinamaan ng virus. Nandun lang siya sa Vi, hindi siya umano sa Rus. Hanggang Vi lang siya. Kasi may mga nag-testify, Pastor, nararamdaman ko parang pero hindi man tumalay, di ba? So hanggang Vi lang siya. Kaya tayo, Vi tayo sa Kanya. Amen? Amen. So, matatapos ang 2020 na hindi ka pinabayaan, Lord. Amen? Matatapos ang 2020, iningatan ng Diyos ang buhay mo. Matatapos ang 2020, may magandang future ng 2021 para sa iyo. Amen? So, kasi alam mo na kumikilos ang Lord sa buhay mo. Amen? Amen. So umagang ito, pag-aaralan natin na ang Diyos ay still moving in our lives. No? The title of our message is God is moving. Yeah? Kumikilos ang Diyos sa ating buhay. So, yung 2020, ito yung assurance na si Lord ay kumikilos talaga. Maaari some of us, nagkasakit, at akala niya yun yung end of the world niya, pero to be honest, hindi rin siya pinabayaan ng Diyos. Maaari iba sa atin na walang trabaho sa ngayon, but I believe 2021, mayroong magandang trabaho na gagawin. Amen? So praise God, no? Yung text na ating babasahin sa Bible at this time, ito yung story na yung mga disciples ni Jesus, most of the disciples of Jesus, yung 12 disciples of Jesus, nag-mission na sila. Kung sa mga sa tumanat na sila sa buong mundo. No? Nag-scattered na all over the world. But dito sa story ito, makikita natin na kumikilos pa rin si Lord doon sa mga believers. No? Sa mga naniniwala kay Lord. Let me see the hands na naniniwala kay Lord. At alam mong kikilos ang Diyos sa buhay mo. Amen. So praise the Lord. Are you ready? I want you to open your Bible in the book of Acts chapter 11 verses 19 to 24. Pag-aaralan po natin itong verse na ito, and I believe makikita mo ang sarili mo dito. And be sensitive right now. Please give your ears unto me. Pakinggan nyo yung aking sasabihin na gumula kay Lord. If you have a Bible with you, can you open it? If you don't have your Bible with you, meron po tayo sa ating screen. Ang sabi dito, because of the persecution triggered by Stephen's death in Jerusalem, many of the believers were scattered. Some reached as far as the coast of Lebanon, the island of Cyprus, the Antioch of Syria, but they were still only preaching the word to Jews. Verse 20, however, some of the believers from Cyprus and Cyrene who had come to Antioch in Syria preached to the non-Jews living there, proclaiming the message of salvation in the Lord Jesus. Verse 21, the mighty power of the Lord was with them as they ministered, and a large number of people believed and turned their hearts to the Lord. Verse 22, news of what was happening in Antioch reached the church of Jerusalem, so the apostles sent Barnabas to Antioch as their emissary. As soon as he arrived, verse 23, he saw that God was behind it all. He threw himself in with them, got behind them, urging them to stay with it the rest of their lives. So 23 ba yan, no? When he got there and witnessed for himself God's marvelous grace, he was enthused and overjoyed. He encouraged the believers to remain faithful and cling to the Lord with passionate hearts. Sabi doon, verse 24, Barnabas was a good man, full of the spirit of holiness, and he exuded a life of faith because of his ministry
even more crowds of people were brought to the Lord. The Lord will bless the reading of His Word. Let's pray. Heavenly Father, we thank you sa umagang ito. Salamat Panginoon, dinala mo kami dito upang ikay papurihan, pasalamatan sa magandang ginawa mo sa aming buhay sa matatapos na taong ito, God. Dalangin namin sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, patuloy kang kumilos sa amin, buksan mo ang aming isipan, ang aming puso, at maintindihan namin ang mensaheng pinararating mo sa bawat isa. Maraming salamat, Jesus. Ito ang aming samtalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, praise the Lord. So, yung istorya dito, after si Stephen ay pinatay, ito na po yung era ni Paul, bago siya maging born again, bago siya makakilala kay Lord. Si Paul po is number one persecutor ng mga believers during that time. No? Pagka nakita niya mayroong believers, mga believers na doon siya, meron siyang gustong gawin sa mga taong yon. Hindi pa siya Kristiyano si Paul during that time. And then we know the story of Stephen, di ba? Nung siya ay nag-preach ng Word of God, kasi sinasabi niya si Jesus ay Diyos, di ba, nagalit sa kanya yung mga unbelievers sa kanya. Until such time na gusto siya patayin. At nung sinabi niya, nakita niya si Jesus na nakaupo sa kanang bahagi ng Diyos Ama, nagalit ang tao, sabi niya gano'n, ano yung pinagsasabi mong yan, di ba? And then Paul started, napatayin siya. They killed Stephen by stoning. Imagine that, si Stephen, walang anesthesia, binabato ka, no? Hanggang sige mamatay. Yan. But I believe, binigyan ng Lord ng special anesthesia, no? During that time si Stephen, because masakit po talaga yun. Ang tao pagka bumato sa iyo, sa katamaan lang, papatay ka talaga. So namatay siya doon. And then we see in this story, natakot po ang mga believers, di ba? They scattered. But during that time, most of the 12 disciples of Jesus, they scattered all over the world. They started to preach the gospel. Pero meron po mga nag-iwan na mga believers at meron din po mga apostle, disciple ni Jesus na nag-iwan sa Jerusalem. Yan, yan po yung story nun. So dito sa ating text na binasa natin, ang tanong dito, how can you witness God's moving? Paano mo ma-witness yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo? Or how can you see that God is really moving sa buhay natin? Nararamdaman mo ba na kumikilos ang Diyos sa buhay mo? Amen? Amen, parang wala na nagdanak. Amen? Kasi pastor, hanggang ngayon parang silent pa rin si Lord sa akin eh. Kumikilos po ang Diyos ha. Yung gumising ka ng kaninang umaga at makarating ka sa ating bahay-sambahan ay malaking blessings na buhay ng Lord. Amen? God is really moving, my friend. Ang Diyos ay tunay na kumikilos sa atin. Now, how can you see? Tingnan natin yung sa may story ni Barnabas, pinakita dito kung paano mo makikita yung pagkilos ng Diyos. And I know and I believe meron ipapakita si Lord sa iyo para malaman mo kung paano siya kumilos naman sa buhay mo. Are you ready? Sabihin mo sa katabi mo, are you ready? Because I am ready. Sabi mo. Parang kanina, parang channel 7 yun, ano? So praise the Lord. So, unang-unang gagawin mo, follow God's way. Sundin mo yung nilatakaran mo na patungo kay Lord. No? Follow God's way. Why? In verse 23, sabi nito, when he got there, yan o, sabi ka no? When he got there, nung siya'y dumating doon, and witnessed for himself God's marvelous grace. Remember this, si Barnabas, hindi naman siya nagpunta doon dahil gusto niya. Sa story, pinapunta siya doon ng mga elders, di ba? Sa Jerusalem, to witness kung ano yung ginagawa ng Diyos doon. Amen? So sumunod siya doon sa ways ng Lord. He followed the God's way. Yung pinagagawa ng Lord. Kasi, hindi naman siya pumunta doon ng sarili niya, kundi pinadala siya ng mga leaders and elders sa Jerusalem. So, para makita doon yung mga ginagawa ng mga kapatiran. Kapatid, kung gusto mong makita ang kilos ni Lord, kailangan mayroong pag-follow, mayroong pagsunod.
doon sa mga ways ng Lord. Amen? Kung gusto mong makita yung kung paano kumilos ng Diyos, kailangan meron doon follow na tinatawag, yung pagsunod natin. Doon sa mismong dahil nilalakaran ng Diyos. Example, si David. Paano ba niya nakita kumilos si Lord sa buhay niya? Di ba yung siya nag-step forward to fight Goliath? Di ba? Because during that time, ang istorya doon, napilala siya ng kanyang ama para mag-deliver lamang ng mga food para sa kanyang mga kapatid. Kasi gera that time. Pero he understand that God sending him there na mayroong pagagawa sa kanyang Diyos. Amen? Anong unang narinig niya? Narinig niya na binubuli si God. Diba sumisigaw yung mga Palestino, sabi ko naman, sige, yung Diyos nyo, hindi naman kung sino yung matapang sa inyo, labanan kami, ganyan, di ba? Narinig ni David that yun. Ano sabi ni David? Sino ba naman itong tao nito para bulihin ang ating Panginoon? Ang ating Diyos na buhay. The God of Israel, sabi niya gano'n. So he knows na hindi lamang pagdala ng tinapay ang ginawa niya doon, because he knows na meron siyang ipagagawa ang Lord sa kanya. David was ready that time. Remember, David is a shepherd. He was as young, nag-aalaga na siya ng tupa ng kanyang mga magulang. And during na inalaga niya yung mga tupa, he became closer to God. Why? By singing hymns. Remember? Yung harp na itutugtog niya. Most of the book of Psalms, nagawa niya yung mga kantang yun. Di ba? So he knows that he has confidence na mayroong pagagawa ang Diyos sa kanya. Kapatid, pag ikay din nasa isang lugar ng Diyos, mayroong ipagagawa sa iyo ng Diyos. As long as you know na pina-follow mo yung kanyang way. Amen? So ito ngayon, yung labanan doon, nanalo siya. Israel. When they go into the wilderness, diba? Nilid sila ni Moses. And they know that God was with Moses nung sila inilabas sa Egypto. Bakit kang? Nung lumabas sila doon, yumaman lahat sila. Di ba? Kasi ano nangyari? Bawat punta na sa bahay ng mga taga-Egyptian, binibigay sa kanila yung mga alahas nila, yung mga ginto nila. And they were pushing them to leave them. Kasi why? Because of yung 9 plagues na meron ng Lord, di ba? In last one, yung mamamatay kang panganay, di ba? Yung iba, may langaw, yung mga tipaklong, yung mga bagay na yun, no? And that time, pinalalaya sila. Hindi naman sila pinalayas, binakulang pa sila ng mga ginto at ng mga pagkain. And when they were in the wilderness, because of their hard-headed sila, masyadong tigas ang ulo nila, sabi ng Lord, hindi ko na kayo sasamahan at tigas ang ulo niyo. Yan, no? Pero ang sabi ni Moses, Lord, we are not moving until you are with us. Sabi niya, hindi kami aabante kapag di ka namin kasama. Ano ginawa ng Lord? Sinamahan pa rin sila. So, Moses knew na pag tumilos siya, kailangan kasama niya ang Diyos. At nilalakaran niya yung pinagagawa ng Diyos. The question is, ikaw ba ay lumalakad doon sa pinagagawa ng Diyos sa'yo? Wala na nag-amen. Amen! Di ba? So ngayon, paano makikita ang pagkilos ni Lord? Sa buhay mo, kailangan matuto kang mag-follow. So yun sa katabi mo, matuto ka kasi sumunod sa iyo. Huwag matigas ang ulo. Huwag matigas ang ulo. Si Barnabas, di niya makikita ang pagkilos ni Lord kung hindi siya sumunod. Di ba? Hindi niya makikita kung paano yung marvelous grace na ginawa ng Lord sa Jerusalem kung hindi siya sumunod sa elders. Yan. Maybe right now, may kinakausap na sa atin sa kalagitnaan ito ni Lord. No? Kinakausap niya, sabi sa'yo, sige, go ahead. Go ahead because kasama mo ko. Sige, pumunta ka sa lugar na yun kasi sasamahan kita. So, ang kailangan mo lamang ay sumunod. Paano makikita yung pagkilos ng Diyos? Sumunod ka, kapatid. Amen? O kaya, sinasabi ni Lord sa iyo, gawin mo na yung plano mo. Kasi sasamahan kita sa yung plano. Sige, tomorrow, next year, ipasa mo na yung resume mo. Kinausap ko na yung mag-i-interview sa iyo. Di ba? Next year, humingi ka ng naging increase sa boss mo. Kasi, kinausap ko na yung boss mo. Yan, no? Na-increase ka na, di ba? Yung mga pinipipray natin, yung mga bagay niya, as long it is aligned kay Lord, follow,
mag-follow ka kay Lord. Again, paano natin makikita ang pagkilos ni Lord? Kailangan may pag-follow o pagsunod. Sabi mo ulit sa katabi mo, sumunod ka kasi. Yan. Yan, sumunod. So, paano mo makikita ang kasagutan sa prayer mo? Kung hindi ka naman nagpa-follow kay Lord, o kailangan may gawin ka. Remember this, sabi sa Bible, faith without action is dead. Diba? Faith without works, sabi sa ibang translation, is dead. Pag walang pagsunod, walang action, ang pananampalataya ay patay. Sabi doon. So if you want to see God sa lahat ng gagawin mo, kailangan may pagkilos din. Kailangan you have to learn, no? To move, na kumilos. Iba sa atin, gusto magkaroon ng sasakyan. Eh dapat ngayon pa lang matuto ka na mag-drive muna. Kasi later on, istorbihin mo pa yung kapatiran para ipag-drive ka. Diba? So this time, kumilos ka muna, matuto ka muna mag-drive. Amen? Tama ba? Amen. Yan. So gagawin natin, gusto mo maging accountant. Eh di mag-aral ka muna. Diba? Gusto mong pumasok sa office. O di pag-aaralan mo muna kung hindi pinag-aaralan sa office. Kailangan mayroong action na gagawin. Amen? Amen. So, itong sa'yo para malaman mo na sumusunod ka kay Lord. Siyempre, napag-pray mo na yung gusto mo. Di ba, as Christian, we should pray first sa lahat ng gusto natin mangyari sa buhay natin. Amen? Tama ba? Kailangan ipag-pray mo muna. For example, napag-pray mo na at meron ng confirmation mula sa pastor. No? O kaya mula sa mga elders, sa leaders, or maybe to your close friend, meron ng confirmation. Hindi mo man sinasabi sa kanya yung plano, and all of the sudden, bigla na may magsasabi sa iyo, go ahead, God is with you. So yun na, may confirmation na. So meaning, do not be afraid, especially pag mayroon ng confirmation. Amen. Kasi minsan, dinidelay natin yung promotion, tayo mismo nagdidelay ng promotion natin sa buhay. Pag sinabi sa iyo, confirm na, go ahead, kasi why? Kasama mo na ang Diyos. Amen? Ano yung unang-unan? Follow God's way, no? Alright, number two, para makita natin yung pagkilos ng Diyos, number two, be sensitive to God's moving. Kailangan maging sensitive ka naman sa pagkilos ng Diyos. Bakit ko nasabi yun? No? How can you see the moving of God? Be sensitive to His moving. Yung pagkilos niya, kailangan sensitive ka. We as a Christian, we have the spirit of discernment. Alam niyo ba yun? Nag-discern niyo yung mga bagay? Hindi po yung third eye na tinatawag. Meron kang discernment talaga. Why? Because the Holy Spirit gave it to you. Nadi-discern mo ang isang tao kung siya ay genuine or not. Nadi-discern mo ang isang bagay kung para sa iyo o hindi. Why? Because the Holy Spirit ibinigay sa iyo as the spirit of discernment. Nakuha ba natin? So sabi dito sa verse 22 ulit, when he got there and witnessed for himself God's marvelous grace, nakita niya kaagad yung pagkilos ng Diyos. Sabi niya, namangha siya. Wow, grabe to. Kumikilos ang Diyos, no? So, meaning, after you follow God's way, this time, be sensitive. Ginawa mo na yung bakit ka na doon sa pinalalakaran sa ng Diyos, ngayon, this time naman, maging sensitive ka naman. Yeah, sensitive. Sabihin mo sa katabi mo, be sensitive. Hindi kayo sabihin na maging mapangkuhin ka, sensitive ka, no? Sa pagkilos ng Diyos, no? Baka mamaya naman, mag-i-inacti ka na dyan. Sensitive daw, sabi ng Lord. Sabi ni Pastor, maging sensitive, no? Be sensitive sa pagkilos ng Diyos. Sometimes dahil sa maingay, dahil sa kaguluhan sa ating kapaligiran, hindi mo na napapansin yung pagkilos ng Diyos. Amen? We as a Christian, kailangan meron kang sensitive. No, sensitive ka sa pagkilos ng Lord. Sabi doon, as soon as you get there, si Barnabas, he witnessed God's moving. The question, what do you see after you follow God? Ano ba yung nakita mo? Pastor, sinunod ko na. Sinunod ko na yung dumakad na ako, nag-follow na ako sa ways ng Lord, no? Ngayon, ang question ko ngayon, what do you see after you follow God? Ano ba dapat yung makikita mo pagkatapos mong sumunod kay Lord? So, eto ngayon kapatid, kapag di mo nakikita ang kilos ni Lord sa current situation mo ngayon, kabahan ka na. Diba?
nasa situation ka ngayon ng buhay mo, and you feel, nasisense mo na parang hindi mo nakasama si Lord, kabahan ka na kapatid. Bakit ko nasabi yan? Kasi, di mo na nakikita na sinasamahan ka ni Lord. At ito hindi magandang sign. Pag hindi mo na feel na kasama mo si Lord. Amen? So, kailangan sensitive ka. Is this for God? Or this is not for God? Kailangan sensitive ka. Kasama ko pa ba si Lord? O hindi ko na kasama si Lord? Remember the story of Joshua and yung kanyang mga soldier that time, di ba, yung mga warriors na tinalo na nila yung pinakamalaking bayan during that time. And then, dumating sila sa pinakamaliit na bayan na titip na ika-conquer, which is the eye. Di ba? Sabi niya ganyan, hindi natin kailangan magpadala ng maraming warriors during that time kasi kukunti lang yung tao yun. Anong ginawa niya, no? Di Joshua nagpadala ng konting tao. And then they found out tinalo sila ng bayan yun, yung bayang Ai. AI. Yan. And then, all of a sudden, sabi ni Joshua, Lord, hindi naman naramdaman na sinamahan mo kami. Kita mo, di ba? Nakakatakot po pagka hindi mo nakasama ang Diyos. Sa mga laking laban ng buhay mo, sinamahan ka ng Diyos. Kasi alam mo, nafe-feel mo, nasi-sense mo, nakasama mo ang Diyos. Pero dumarating ang panahon, ang time, na minsan nararamdaman mo, bakit hindi mo kasama si Lord sa situation mo ito? Yan, no? Ito yung sign, di ba? Tip kapatid, pag di mo na nakikita si Lord na sinasamahan ka sa tinatahak mo, mas mabuti pang umatras ka na. Huwag mo na ipilit. Pagka alam mong wala nang pagsama ng Lord sa'yo, huwag mo ipilit. Kasi masyadong mapapangalim na yung tinatahak. Di ba? Sila Moses noon, hindi sila umalis. Sabihan, Lord, we're not moving forward until we know that you are with us. Kasi wilderness po. Tayo po'y namalakad sa wilderness. Ano yung sa mundong ito? Parang wilderness din na nilalakaran na Moses during that time. Mayroong mga mabangis na hayop, di ba? May mga tulisan, di ba? Na pwede silang atakin anytime. Sa mundo, the same thing. Pagka hindi mo kasama si Lord, ano yan, maraming tukso na lalapitan ka. Maraming kaaway na tatalunin ka. So, mabuti pag umatras ka na. Ang anong ibig ko sabihin doon? Mag-quit ka na pagka alam mong di mo kasama ang Lord. Pero iba sa inyo sabihin, teka pastor, parang contradict sa tinuturo mo. Sabi mo sa tinuturo mo, don't quit. Diba? Huwag kang matras, huwag kang mag-quit. Kapatid, iba yung sinasabi ko doon. Ang sabi ko, when it comes to the Lord, do not quit. Pag ito'y patungkol kay Lord, huwag kang mag-quit. Amen? But if God is not there, doon ka mag-quit. Ako yun? Hindi ko sinabi na mag-quit ka kay Lord. Kundi mag-quit ka pag alam mo hindi mo kasama ang Diyos. Kasi mahirap po itihatahat nyo pag hindi natin kasama ang Diyos. Walang kasiguraduhan, di ba? Ipapahamak ka sa lahat ng gagawin pag hindi kasama ang Lord. Example, sa relationship, sa boyfriend and girlfriend. Pag alam mong hindi yung bunga ng isang panalangin, pag alam mo ito isang di bunga ng pagsunod mo kay Lord, kapatid, hindi mo mag-work out. Let me tell you something. Pag ito'y hindi galing sa pagluhod, no, paghingi ng Lord ng partner sa buhay, ng boyfriend, ng girlfriend sa buhay, at alam mo parang hindi doon kasama si Lord, mas mabuti pa, mas maaga, mag-quit ka na doon. I will tell you right away, right now, that relationship will not work out. Hindi mo mag-work out pag hindi kasama ang Diyos. Amen? Amen. Real talk tayo ngayon, di ba? Huwag po kayong pipili, Levi, dahil pogi lang. Pero hindi siya binuo sa panalangin, di ba ganyan, no? Huwag na lang po. Kasi at the end, ikaw din ang mapiperdisyon. Amen? Maganda yung pareho kayong nagsiserve kay Lord, pareho yung pinag-pray kay Lord, niluhod kay Lord, at bago siya umuo, tinanong ko si Lord. Lord, pag-uo na ba? Bigyan ng sign. Pag tinanong kayo, may nakita ka dalawang oo. 2 zero. Ano yun ba yun? At maganda na pareho kayong in love kay Lord. Hindi pa pwedeng isa ay in love sa'yo more than you,
At yung isa naman ay love ka more than naman si Lord. Kailangan pareho kayong love mo na si Lord. Why? Kasi pag si Lord nandoon, maganda ang relasyon. Amen? Amen. So yan, no? So, sa work mo naman, kagaya sa work mo, pag wala si Lord doon, at nilalayo ka ng work mo kay Lord, mas maganda pang mag-quit ka. Amen? Kasi, let me tell you something. Hindi ka pamamayaan ng Lord kasi makikita mo if it is will of God, kumikita ka nga ng maganda, pero inilalayo ka naman kay Lord. Di ba? Ano ang sense ng pera kung malayo ka kay Lord? Ang pera, papel lang yan, nasusunog. Nawawala. Ipunin mo, pag binaha ngayon, wala na. Naubos na yung pera. Pero pagka si Lord ang kasama mo, laging andun siya sa iyo. Amen? Amen. So, alam mo, sa ating mga Kristiyano, even those people, no, sa labas, may maling kasabihan eh. Una, ang tao, ang una niyang iniisip, pagka may problema, o ano man ang nararanasan niya, ay mag-quit kay Lord. Di ba, karamihan? Gusto ko na mag-quit kay Lord kasi parang hindi naman siya tumikilos sa buhay ko eh. Pero mali yun. Dapat ganito, kapag wala si Lord sa situation mo, doon ka mag-quit. Hindi ka mag-quit kay Lord kundi sa situation mo na hindi mo kasama ang Diyos. Amen? So yan, no? Pero, ito naman, kapag si Lord ay nasa situation mo naman, at kahit nahirap, huwag ka naman mag-quit. No? If you know that God is with you, at doon siya sa iyo, maski nahirap po yung iyong tinatahak, huwag kang mag-quit kay Lord. Binubuli ka ng iyong mga kaibigan sa labas, don't worry, don't quit. Huwag kang mag-quit kay Lord. Andun si Lord eh. Di ba? Pinaprosecute ka sa labas, huwag kang mag-quit kay Lord. Diretso ka kay Lord. Why? Kasi God is with you. Kasama mo ang Diyos. Kapag kasama mo si Lord, I am sure that He will bless you. Tanda mo yan, no? Kapag kasama mo si Lord, I am sure He will protect you. Pag kasama mo si Lord, I am sure He will favor you. Yung mga bagay niyo, kasama yun ang buhay mo pag kasama mo si Lord. Blessed na blessed ka inside and out. Nagniningning pa yung kagandahan dahil kay Lord. Why? Because of the glory of God. Tingnan mo yung katabi mo, glory ng Lord yan. Yan, di ba? Nagniningning yan dahil glory ng Lord. Amen? Kapatid, kapag di mo na na-sense na wala doon si Lord, at alam mo na di ka sinasamahan ni Lord, ginawa mo ng lahat. No? Minsan ginagawa natin ang lahat. Minsan dahil gusto lang natin. Di ba may point na gano'n? Nag-pray mo, walang confirmation kay Lord, tiyano mo kay pastor, binigyan ka ng advice ni pastor, pero alam mo na parang hindi naman talaga align kay Lord, pero dinidiretso pa rin dahil ano? Dahil gusto mo lang. May mga tao kong gano'n. Wala si Lord, at the very beginning ng aming situation, na aking pinag-pray, wala si Lord talaga. Pero you are continuously praying for it, and then at such time, sinabihan ka ni pastor, hindi yan ang binigay sa iyo ng Lord, pero nag-continue ka pa rin. Kasi nga, dahil ayun lang ang gusto mo. But you know, hindi yung gusto ni Lord, pero diniretso mo. Kapatid, hanggat maaga at may chance ka, umatras ka na. Pag alam mo hindi ka sinasamahan ng Diyos, hanggat mababaw pa, umatras ka na. Kasi ipapahamak ka lamang mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pag hindi mo kasama si Lord, sabi mo, umatras ka na. Kaya sa panindigan mo sa bagay na yon, at ipapahamak ka naman. Hindi, parang ito yung gusto ni Lord eh. Ano ka pa, no? Pastor, tanungin mo ulit si Lord, baka mamaya hindi mo na narinig ng tama yung sinabi ni Lord. Hindi ka na advice kay pastor. Pero dahil ayun na ang nasa isip mo at ayun na ang gusto mo, ayun na ang ginawa mo. Hanggat maaga pa, hanggat mababaw pa, mas magandang mag-bid ka kaysa sa bandang huli, ipapahamak ka lamang yan. Amen? Amen. Mas maganda na matras ka pabalik kay Lord, kaysa umabati ka naman ang palayo kay Lord. Diba? Umabati ka, hindi mo nakasama si Lord. Mas maganda umatras ka kasama mo ulit si Lord, kaysa umabati ka, napapalayo ka naman kay Lord.
Amen, no? So moving forward, kailangan hindi away from God. Kailangan you are walking backward, papalit naman kay Lord. Ganda mo kayo mga kapatid. Kung di mo na nakikita si Lord sa kalagayan mo ngayon pa lang, what are you doing there? Ano pa ginagawa mo dyan kung di mo nakasama si Lord? Ang gayon mo, umalis ka na dyan. If yun ay ipapahamak ka sa situation na yun at hindi ka na sinasamahan ng Diyos, mas maganda pang umatros ka na lang. Amen? Huwag mo nang panindigan yan. Marami tayong mga bagay na, hindi, basta panindigan mo na to. Pero at the end, ibinabaong ka na pala, di ba? Mas maganda yung Lord, sige, magpa-follow na lang ako sa'yo, susunod na ako sa'yo. Si Barnabas, nakita niya agad na merong pagkilos si Lord. Paano niya na-sense yung pagkilos ng Lord doon? Unang-una, kailangan meron kang relasyon kay Lord. Hindi pa pwedeng kilala mo lang si Lord. Amen? May tanong ako. Sa dinami-dami ng tao, for example, na nagtutungko ka, nagpunta kayo ng mall. Ay, wala man tayong mall sa Pilipinas, dito sa Cayman, no? Bait sa mall. Sa Mega Mall, o sa, ang tawag doon? Asia na? Yun nga, Mall of Asia, di ba? Punta ka ngayon ng Mall of Asia, magkakasama kayong family. Ano kung gusto rin na hiwalay ka sa kanila? Ano ang unang-unang mo tinitignan sa tao? Para malaman mo na siya yung magulang mo, siya yung tatay mo, siya yung nanay mo. Ha? Hindi. Di ba yung pagkilos pa lang niya, alam mo na kaagad? Yung paano maglakad sa tatay mo yun, ha? Di ba? Alam mo agad, di ba? Kahit na siya nakatalikod, basta naglalakad siya, alam mo na yun yung tatay mo, yun ang tatay mo eh. Di ba? Eh paano kung nakatalikod, di mo kita ang mukha? Paano mo nalaman yun na siya yun? Kasi may relasyon kayo ng tatay mo. May relasyon kayo ng nanay mo. Alam mo si nanay yan, sa kanya. Sa kanya, si nanay yan, di ba? Diba? For example, you're in the 5th floor, the Mall of Asia. Tapos nasa may ground floor sila, ang layo. Di ba pag nakita mo, ay yun eh. Ay na sila na yun. Why? Kasi meron relasyon. Meron kayo intimate relationship na iyong magulang. Kilala mo siya. Kaya Lord, ganun din. For you to experience o ma-sense yung pinagagawa ng Diyos, no? Kailangan meron ka relasyon kay Lord. Paano yun? Panalilin mo, sarili mo sa pagbabasa ng Word of God. I'm always telling it to you. Lagi sinasabi sa inyo, magbasa kayo ng Bible para makilala niyo ng gusto ng Diyos. And also, you pray to God, mag-pray ka, di ba? Para kausapin mo ang Diyos kasi hindi mabubuong relasyon pagka walang pag-uusap. Amen? Hindi mabubuo sa relasyon pag hindi ka nag-uusap, hindi ka nagtatanungan. Maybe some of us here, lagi mo nakikita pero hindi kayo close. Why? Kasi hindi mo nakakausap. Pero yung mga tao lagi mong kasama, di ba? You always see to it na meron kayong relasyon, di ba? Ang tawag niyo pa nga, BFF kayo, di ba? Di ba? Best friend forever, di ba? Kasi lagi mo nakakausap, may relasyon, may intimate. So, ganun po yun. Si Barnabas, when he reached there, right away, nakita niya kaagad, grabe, may ginagawa ang Diyos. Why? Kasi kilala niya ang Lord. Kilala niya paano kumilos ang Diyos. Amen? Kahit sa kaguluhan, alam niya kumikilos ang Diyos. Why? Because of that relationship. Kaya kapatid, sa taong ito, papasok taong 2021, at gusto mo talaga maranasan para ma-witness mo, para malaman mo kung paano kumilos ang Diyos, gawin mo, magpalalim ka kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, magpalalim ka kay Lord. From now on, magbasa ka ng Bible. Sabi mo, at samahan mo na rin ng panalangin. Makikita mo, sabi mo, makikita mo, ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Amen. So, pray to you, palamahan natin si Lord. So praise God, no? Alam mo, mayroong kabutihan talaga nangyayari doon sa mga tao sumusunod. Alam niyo ba yan? Pag kayo marunong sumunod, there is something good na mangyayari sa iyo. Makikita mo ang taong sumusunod kay Lord ay merong blessings na dumarating. Sumusunod sa pastor,
sumusunod sa elders, no, sa leaders, di ba? Meron siyang magandang nangyayari. Na kagaya po kay Barnabas, nakita niya yung kilos ng Diyos. So praise the Lord. Kaya kapatid, be sensitive sa moving ni Lord. No? Sensitive dapat tayo doon. May discernment ka na eh. Pinapractice na lang yan. Yung spirit of discernment, pinapractice ko yan. Nadi-discern mo ang isang bagay. Amen? Nadi-discern mo pag mali yun, discernment yun. Madi-discern mo pagka tama ang galing mo, discernment din po yan. Amen? So, amen. Kailangan may relasyon ka kay Lord, dapat close ka kay Lord. Yan. Para lalo mong makilala, makita yung pagkilos ng Diyos. Kaya starting today, hanapin mo si Lord at magpalalim ka kay Lord. Sino hindi kayo magpapalalim na kay Lord sa darating na taon? Amen. Gawin po natin yan. Nakikita natin pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Last one. Serve God passionately. Paglingkuran mo si Lord ng buong puso. Sabi dito, no? Sa verse 23 ulit, sabi dito, He encouraged the believers to remain faithful and cling to the Lord with passionate heart. With passionate heart, sabi niya gano'n, no? Sabi niya gano'n, in-encourage niya yung mga tao yun, kasi patuloy na magpalalim kay Lord. Na patuloy silang maglingkod kay Lord. Sabi ito, so nakita ni Barnabas, no? Nung nakita ni Barnabas na si Lord ay nasa situation nila, anong ginawa niya? Ibinigay niya yung buhay niya agad. Ibinigay niya agad yung sarili niya doon. Pumunta ka agad siya doon. Sabi niya, no, grabe to. Sabi niya gano'n. Nakita ko yung movement ng pagkilos ng Diyos. Anong ginawa niya? Right away, in-encourage niya. He jumped into it. No? Isinama niya yung sarili niya agad doon sa mga believers ngayon. Why? Kasi alam niya kumikilos ang Diyos. Kapatid, wherever you see God, serve God. Pag nakita mo si Lord sa situation niyon, paglingkuran mo siya. Amen? Pag nakita mo na may ginagawa si Lord doon, ilagay mo yung sarili mo doon. Amen? Doon ka mabuhay at doon ka na manatili kay Lord. Ayun po ibig sabihin nun. Pag nakita mo na doon si Lord, ako dito si Lord, sama ako. Amen? Eh, most of us, parang pagka mayroong happiness, sama ako dyan. Ayan. Wala naman si Lord doon. Pero ito ngayon, pagkasama mo si Lord, nakita mo pagkilos ng Lord doon, jump yourself into it kagad right away. Sama ako dyan, kay Lord dyan eh. Give your whole life. If you see God is moving there, ibigay mo na yung sarili mo. Kapag let me tell you something, ang buhay po ng isang Kristiyano, nagiging pagpapala at nagiging napapagpala pagka siya po ay nagsaserve kay Lord. Amen? Yung mga ginawa natin during the concert recently, you jump yourself into it because they were doing. Amen? Alam mo na kasama na. We're not professionals, di ba? Yung mga singers, hindi mas professional, pero nung kumanta kahapon, you see the anointing of God. Why? Because God is there, was there. Di ba? Ang Diyos ang doon. Amen? Di ba? Kumasayaw nga eh. Hindi naman graceful, pero pag nilingdan mo sa camera, graceful na graceful. Yung pagkanta nga, di ba? Oh. Yung sabi ba, sounds Mariah Carey, and then sounds of ano, yung Gatorade, ganda, di ba? O si Madam Ruth, di ba? Sounds like Tina Turner. Wala na siya ngayon? Wala na siya ngayon, no? Why? Because you put yourself into it because you see God there. Di ba? Serve God passionately. Yung ginagawa natin, kaysa magalit ka, dahil ang gulo-gulo, no. Because you know God is there, jump yourself into it. Kasi pag ano ng Diyos, there's an order. Di ba? Ano nakita niyo yung kahapon? Ang ganda, di ba? Eh si Derek, medyo nag-ano na, sabi niya, Tay, parang hindi tayo ready, ha? Sabi ko, don't worry about it. If it is for God, di ba? Nagawa Diyos. God will not allow us na parang ipahiya ka, di ba? Pag nakikita mo si Lord nandoon, mag-serve ka kay Lord. At kung yung performance para kay Lord, ibigay mo yung performance mo 100% para kay Lord. Amen?
Ang pagpunta sa church, alam mo na doon si Lord, punta ka kay Lord. The more you get closer, going closer to God, magiging close din sa iyo si Lord. Amen? Amen? So are we blessed? Amen. So 2021, darating po siya. At malapit na. Less than what? Less than a week na lang. Tama ba? Wala nang week. Di ba? Today is what? 27, 28, 29, 30, 31, 1. 5 days na lang. 5 days matatapos ng 2020, we survive 2020. And here comes 2021, salubungin natin siya na mayroong pagsama ng Diyos sa buhay natin. Amen? Maganda po simula ng bagong taon, nakasama mo ang Diyos, no? Tatandaan mo, para malaman mo ang moving ng Lord sa buhay mo, follow God's way. Simula ngayon, maganda ka na, sundin mo na yung pinagagawa ng Diyos. Be sensitive to God's moving. Pag nakita mo ang Diyos si Lord at di mo nakasama si Lord, magpit ka. Pero pag nakita mo kasama mo si Lord, ibigay mo yung sarili mo doon. Serve God passionately. 2020, if you think hindi enough yung pag-serve mo kay Lord, 2021, eto ngayon, boost mo yung paglilingkod mo kay Lord. Kapatid, buhay na natin bilang Kristiyano ang papurihan at pagsabihan ng Diyos. Hindi lamang ang pastor ang dapat gumawa ng kundi ikaw rin. Yeah. All of us are called to become ministers. Hindi ba yan? Tinawag tayo bawat isa sa atin para maglingkod kay Lord. Hindi lamang ang pastor, kundi lahat po tayo. So, next year, which is 5 days from now, serve God passionately with all your heart. Kasi 100% naman niyang binigay yung puso niya, yung buhay niya para sa iyo. Nagpakababa. Bumaba sa lupa, nagpakababa. Inubad ang pagka-Diyos para sa atin. So why don't we suklian naman yung kanyang ginawa sa atin? Sa pamagitan ng follow God's way. Be sensitive na tayo. Pag hindi mo, alam mo lang, hindi mo nakasama si Lord doon, mag-quit ka doon. Pero huwag ka mag-quit kay Lord. Mag-quit ka sa mga bagay na alam mong hindi ka sinasamahan ng Diyos. Kaya po napapahamak sa Kristiyano, kasi alam niya na hindi niya nakasama si Lord, dinidiretso niya pa rin. At the end, si Lord pa sinisisi. Magpipit na ako kay Lord. No. Hindi mo kasi hindi ka nag-quit sa bagay na hindi mo nakasama ang Diyos. Sa situation na hindi mo nakasama ang Diyos, dapat doon mag-quit ka doon. Amen? Amen? Pakisabi nga sa katabi mo, teka, mag-serve na tayo kay Lord. Starting next year. Here we are, starting next year. Let's serve God passionately. Sabi mo. Yes, brother. Amen. Are you blessed? Amen. Salubungin natin ang 2021 na meron pagsama ng Diyos. And I see to it na tayo ay magpapalayo, tayo ibigay ko ng Lord, tayo ingatan ng Lord. Kung ano, tayo tayo. Hallelujah. So praise God.